Ano-ano ang sakit na associated sa bawat blood chemistry? Madalas ang pasyente ay hindi naman naiintindihan or hapyaw lang ang pagkaintindi dahil hindi napapaliwanag ng husto ang resulta ng blood chemistry. Karaniwan din ay pinipili lang ng pasyente dahil nagtitipid. Ito ang gusto ko na blood chem lang. Pero sa level ng doktor, gusto nito makita ang lahat ng aspeto upang maiayos ng tama ang problema sa dugo para sa mas maayos na paggaling. Halika at alamin natin ang bawat blood chemistry. Sa CBC, para malaman kung may bacteria or viral infection. May problema sa dugo katulad ng anemia na nagdudulot ng panghihina at madaling mahapo. Maring mababa o mataas din ang platelet. Sa urinalysis, malalaman din kung may urinary tract infection, may posibilidad na stones, crystals o bato, o CAS, dala ng damage sa kidneys. Paano nakukuha ang UTI? Mahilig kumain ng maalat tulad ng patis, toyo, junk foods, soft drinks, alak, nagpipigil ng ihi at sex. Dito din sa urinalysis ay malalaman natin kung nagsisimula na din ang diabetes. Dahil makikita na may sugar sa ihi at kung naapektuhan na ang kidneys ay makikita din na may protein. Kulay pa lang ng ihi at bigat, specific gravity, ay malalaman natin may problema na. Sa ECG naman ay malalaman natin kung nagsisimula na lumaki ang puso o lumaki na dahil sa blood pressure na hindi kontrolado. Malalaman din natin if may namumuong bara na or kung barado na at apektado na ang puso. Kung mabilis o mabagal ang tibok ng puso, subalit tandaan natin na ang ECG ay real-time lang. Ngayong oras na ginawa, pwedeng normal. Pero may oras na hindi ayos ang tibok ng puso natin at malalaman kung tayo ay inatake na o inaatake sa puso. Kaya minsan ay magre-request ang doktor ng 2D echo na mas malalim ang informasyon. Dito ay malalaman ang tungkol sa mga valvula ng ating puso at kakayahan ng puso mag-eject ng dugo sa mga chambers ng puso. Sa blood chemistry naman, una nating tinitignan ay ang FBS at HbA1c. Sa FBS ay present o pangkasalukuyang sugar lang ang makikita natin. Pwede nga madaya ito o hindi ganon ka-accurate dahil pwedeng nagbawas ka ng mga bawal kainin bago magpa-laboratory. Pero wala kang lusot sa HbA1c. Ito ang average ng sugar mo for the past 3 months. Totoong mas mahal ang HbA1c, pero mas accurate ito sa pag-diagnose ng diabetes, pre-diabetes, o normal. Pero huwag mag-alala, dito sa Prime Medical Laboratory ay mas mura ang HbA1c. Ano naman ang lipid profile? May 3 sebo tayo. Bad cholesterol, galing sa total cholesterol, sebong nagbabara ng mga ugat natin. Very bad cholesterol, galing sa triglyceride, na humahalo sa dugo at nagdudulot ng lapot ng dugo. Good cholesterol, na kailangan mataas dahil ito ang tutulong hakutin ang bad and very bad cholesterol. Ano naman ang kahalagahan ng SGPT at SGOT? Sa SGPT, ito ay pangunahing enzyme na nilalabas ng ating liver pag siya ay nagsisimula ng madamage. Kasama din ang SGOT na liver, puso at muscle damage ang pinakikita nito. Dapat bang gamutin ang fatty liver sa non-alcoholic dahil sa pagkain ng sobrang carbs, matamis at fats?
lalo ang alcohol fatty liver, dala ng sobrang pag-inom ng alak. Yes at big yes. Hindi basta makukuha lang ito ng exercise at diet, lalo na pag nakita sa ultrasound na may fatty liver ka na. At dahil kung hindi ginamot ang fatty liver, mahirap gampanan nito ang trabaho niyang tagatanggal ng mga basura katulad ng mga bad cholesterol at toxins. Dahil mismong liver natin ay nababalutan na ng taba. At ito ay maglilid sa fibrosis, cirrhosis, o pagkasira ng tuluyan ng ating atay. Ano naman ang malalaman sa creatinine? Partikular ito sa kidneys. Minsan, creatinine lang request ng doktor. Minsan ay creatinine at BUN, lalo kung tumataas na ang creatinine. Subalit kung matagal ng diabetic at tumataas na ang creatinine, isang nire-request ng doktor ay ang glomerular filtration rate or EGFR. Sa EGFR, malalaman natin ang filtering capacity ng kidneys at mabibigyan ng stage ang kidney disease. Ayaw natin na mapunta sa stage 5 dahil pang-dialysis na ito. May pag-asa pa ba if stage 4? Siyempre, sumunod lang sa iyong doktor sa gamot na ire-reseta at mag-i-improve ang filtering capacity ng iyong kidneys. Uric acid naman ay dulot ng pagkain ng baboy, karne, seafoods, malat na isda, laman loob, alak, mani at mga gulay na bububuto. Sama natin dito ang processed foods. Ang uric acid crystals ay sisiksik sa mga tuhod, daliri, wrist, shoulder, sako at magiging gouty arthritis. Pero mas nakakatakot na sumiksik ito sa ating kidneys at maging uric acid stones at magbara sa ating kidneys. So ayan ang mga basic na blood chemistry na dapat nating malaman at agapang gamutin hanggang wala pa sa komplikasyon. Minsan ang thyroid enzymes ay nire-request ng doktor pag nalaman niyang may palpitation, madaling hingalin, tremors o pasma ang mga kamay, may kabog sa dibdib na hindi maintindihan. Ito ay pwedeng hyper o hypothyroidism. Mga electrolytes ay nire-request kung nangihina ka o nalalata, lalo sa mga seniors. May mga screening test na din po tayo for early detection ng cancer, katulad ng breast or uterus cancers, PSA for prostate cancer, CEA din for lung cancers at colon cancers. Pwede din po ang FOBT or fecal occult blood test for colon cancers at marami pang tests. Sa chest x-ray, malalaman natin kung may bronchitis, pneumonia, tuberculosis, primary complex, pleural effusion at iba pa. At marami pang malalaman na bagay sa x-rays sa katawan ng tao. Ano naman ang mga pagkain pwedeng kainin at bawal? Mga pagkain na nakakatulong para iwas hypertension o high blood. Gulay, mani, oatmeal, kamatis, bawang, saging, avocado. Ano naman ang bawal? Pagka ikaw ay mataas na ang iyong blood pressure. Chicken, bacon, canned goods or preservative foods, alcohol, sugary beverages, restaurant meals, frozen dinners, sauces, condiments, pizza, salty snacks. May best foods tayo to keep your kidneys. Apple, avocado, blueberry, broccoli, cauliflower, eggs, green yogurt, hot peppers, kale, kidney beans, oats, quinoa, salmon, spinach, and water. What foods are bad for your kidneys? Siyempre soft drinks, fruit juices, processed meats,
potatoes, sweet potatoes, dates and raisins, high potassium, phosphorus foods like avocado, canned foods, pickles and olives, tomatoes, packaged and processed foods. Fatty liver, best foods, avocado, olive oil, salmon, tuna, flax seeds, leafy vegetables, berries, kidneys, dark chocolate, herbs, green tea, fruits and greens like papaya, pineapple, kale, Brussels, broccoli, orange, grapefruits, garlic, ginger, and oils, especially olive oil, vitamin E and C-rich foods, and soluble fibers. Ano naman ang pagkain na i-avoid kapag may fatty liver ka na? Lahat ng refined grades, alcohol, sugary foods, red meat, salty foods, fried foods. Anong natural ways to lower uric acid levels? Changes in diet, high fiber foods, lemon juice, cherries, ginger, water, dairy products, wheatgrass juice. Mga pagkain na dapat bawasan kapag may gout. Mga isdang nakalitrato po dito, karne, laman loob, laman dagat, alak, gulay na mabuto, at mani. Foods that lower cholesterol, salmon, sweet potatoes, whole grains, nuts, oatmeal, beans, apples, olives, avocado, orange, Brussels, berries. And foods that are high in cholesterol na dapat iwasan, margarine, microwave popcorn, butter, macaroni and cheese, hamburger, fried chicken, french fries, shellfish, cream cheese, ice cream, egg yolks, red meat. Best foods for diabetes, avocado, low-carb vegetables, butter, eggs, coconut oil, turkey and chicken, cacao chocolate, red meat. Worst foods for diabetes, bread, rice, pasta, cereal, sweet desserts, fast food, cakes and cookies, bananas, candy, ice cream, and soda. In summary, ang mga lifestyle diseases like hypertension, diabetes, fatty liver, high uric acid, kidney diseases ay dahil sa mga pagkain na sobrang carbs, fats, processed or fast foods, sa pagpuyat at stress, walang exercise, sigarilyo, alak, drugs. Kasama dito ay strong family history ng hypertension, diabetes, cholesterol at iba pa. Kapag hindi nagpapa-check up ng maaga dahil sa walang nararamdaman. Hindi batayan ang pakiramdam upang magpa-check up dahil maraming sakit na malalaman mo kung maaga tayo nagpapa-check up ng dugo o pa-screen test. Kaya dito sa Prime Medical Laboratory, concerned kami sa inyong kalusugan at maayos na resulta at pagpapaintindi sa inyo ng inyong resulta upang mag-cooperate kayo sa paggaling ninyo. Dahil ang passion namin ay dedication to care.